Hello guys! Hello Earth Signs! Hello Gemini, Libra, and Aquarius! Welcome dito sa aking channel, Polaran 888. Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy. Para sa inyong lahat to guys. So I hope na makuha mo yung energy. Air Signs. 4 of Ariel, 4, 13, 5, 8. Ito, 4. So 4, 4, 5, 8. Okay. So, nakikita natin dito na ang daming messages. Okay? Sa mga air signs dyan na posibleng naghihintay kayo ng hustisya, ng justice. Air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Number 8 siya, Archangel Raguel. Si Archangel Raguel, para siyang judge. Pantay yung sinasabi dito. So, posible na kung ano man tong pinaglalaban mong hustisya, inequality, ay mapapasayo to. Yung judge, or for example, mayroon kang pinaglalaban sa batas, your signs, Gemini, Libra, and Aquarius, mayroon kang kaso na pinaglalaban, diba? Nilalaban mo yung freedom, justice, and equality, and papabor sa'yo yung rulings. Okay? Pabor sa'yo kung ano yung judge, pabor sa yung resulta, so wag kang sumuko. So, hindi ka dapat sumuko. Okay? Simulan mo to sa ngayon. Ilaban mo kung ano yung dapat ilaban. Okay? Next is, sinasabi ng 5 of Michael na meron dito, 5 of Michael and peace, number 4, meron ditong sitwasyon sa buhay mo na hindi mo deserve. Okay? Or, merong decision making na ginawa sa past na posibleng pinagsisisihan mo sa ngayon. So, for example, may nagawa kang hindi maganda sa nakaraan, or pwedeng may decision making kang ginawa na ngayon ay nagsisisi ka. Sinasabi ng bara sa'yo na huwag kang magsisi. Okay? I-release mo yung sarili mo sa nakaraan. Okay? Kasi maraming parating sa'yo eh. Maraming parating sa future mo, and even ngayon sa kasalukuyan. I-let go mo yung decision making na yan, yung frustrations mo, expectations, past or present man yan, let go and let God. Okay? I-release mo yung attachment mo sa outcome. Okay? So, ibig sabihin, if may pinaglalaban kang batas dito, may kaso ka bang pinaglalaban, hustisya or kung ano pa man, hayaan mo ang Panginoon ang magbigay sa'yo ng hustisya. Or parang siya yung let go, let God, let it flow. Hayaan mo ang Panginoon na maging parang siya yung umayos kasi wala kang control sa ngayon. Okay? Dito naman, sinasabi ng barahan na kailangan mong mag-save ng pera. Kailangan mong maging matalino sa paghawak ng pera. Okay? Huwag masyadong bigay ng bigay. Wag tayong parang wag kang matakot sa pagbabago kasi maraming magbabago sa buhay mo eh. Ang dami-daming pagbabago na magaganap sa buhay mo ngayon na pwedeng maging dahilan ng confusion mo, ma-overwhelm ka din, matatakot ka din. Lalo na sa usaping pera. Sa usaping pera, parang nakikita ko sa'yo, namumroblema ka eh. Namumroblema ka sa pera, kung saan ka kukuha. Sinasabi ng brasser dito na let go, let God, let it flow. Ganun din. Pera, relationship, spiritual, or kung ano man yan na pinagdadaanan mo sa ngayon, kailangan mong hayaan ng Panginoon na kontrolin ang sitwasyon. Divine intervention lang. Hayaan mo yung Panginoon. Okay, 7 of air. Sabi ko na sa'yo eh. Diba? Nandito ka sa sitwasyon ng 7 of air. Parang nakikita ko sa'yo ngayon na mayroon kang decision making sa nakaraan na yung consequences ay pinagdadaanan mo na sir sa ngayon. Okay? So, kung ano yung nangyayari sa'yo sa ngayon, ito ay resulta ng iyong ginawa sa nakaraan. It's either positive or negative. Nasa iyo yon. Okay? So, sinasabi ng bara sa'yo na kung ano man tong nangyayari sa'yo sa ngayon, resulta siya ng nakaraan.
So, kung ayaw mo nang maulit siya, or kung gusto mong i-correct yung situation, kailangan mong, kumbaga, balikan yung nakaraan. Hindi yung babalikan mo yung pain, kasi ngayon sinasabi, i-release yung past. Kailangan yung lesson. Kailangan mong makuha yung leksyon sa nakaraan. Bakit nangyari to? Bakit nawalan ka ng pera, nawalan ka ng trabaho, siguro may trabaho ka, tapos absent ka ng absent, parang ganun lang yung simpleng example. Pero dito sa barahang to, nakikita ko sa'yo dito na pagod ka na. Pagod ka na, sobrang pagod ka na. Nakikita ko sa'yo na pwedeng habang nanonood ka sa ngayon, ang realization mo is makikita mo kung sino or nakikita mo kung sino yung totoo na tao sa harap at likod mo. Okay? Etong barahang to na 9 of Fire, parang ano siya yung sacrifices mo, parang nauwi lang sa wala. Eto naman na 7 of Air, parang sinasabi sa'yo ng barahan na yung mga taong ginawan mo ng maganda, pang tatraidor yung ibinalik sa'yo. Parang ganun. Meron din ditong para kang galing ka sa gera, isa kang soldier o isa kang sundalo na galing ka sa gera, pagod ka na. And instead na parang recognition, i-recognize ka ng government or pwedeng i-recognize ka ng kung sino man, like family, okay, isa kang OFW. Okay, kasi OFW lang tayo. OFW, galing ka sa ibang bansa. And then, pag uwi mo ng Pilipinas, instead na magpahinga ka, problema yung dala sa'yo. Problema yung sasalubong sa'yo. Parang ganun lang yun. So, awareness, meron kang maiintindihan sa ngayon. Meron kang marirealize sa ngayon na pagkukulang mo siguro, or so, siguro, di ba parang ganun, siguro kung isa kang OFW, in-spoil mo yung family mo habang nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi mo naisip na kailangan mo din mag-save ng pera. Tapos pag uwi mo, ang in-expect mo, may bahay ka na, may negosyo ka na, nakapag-aral yung mga anak mo, pero hindi pala. So, sabi ng baraha sa'yo dito, ang dami-dami mong matututunan sa nangyari sa nakaraan. Okay? Okay. So, yun. Meron ditong mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius na confused sila. May hinihintay ka. Ang nakikita ko sa'yo dito, naghihintay ka ng malaking halagang pera. Etong Ace of Swords, it's a news, balita. Any kinds ng balita siya. Chat, call, or kung ano man tong balita na to, tungkol sa malaking halagang pera, lump sum of money. So, parang naghihintay ka. Comment down below, may air signs, Gemini, Libra, and Aquarius ba dyan na naghihintay ng pera? Naghihintay kayo ng balita tungkol sa pera. Naghihintay kayo kung makakautang ba kayo, or kung may magbibigay sa inyo, or kung ano man to. Okay? Yung iba din sa inyo, naghihintay kayo ng pera galing sa inyong asawa, sa inyong karelasyon, or yung iba sa inyo dyan, naghihintay kayo ng balita tungkol sa relationship nyo. It's either relationship or money or travel or kung ano man to na hinihintay mo sa ngayon. And the Emperor, nakikita ko sa'yo dito na kailangan mo ng pasensya. Kailangan mong magdahan-dahan sa yung decision making sa ngayon kasi pwede kang magkamali, maulit yung nangyari sa nakaraan. So, bilang Emperor, be patient guys. Be patient. Kailangan mong timbangin yung sitwasyon. Okay? Timbangin mo yung sitwasyon. Nakikita ko sa'yo dito, may nangangailangan ng pera, may nangangailangan ng suporta emosyonal, may nangangailangan ng, or parang naghihintay ng judgment, parang judgment to sa judge talaga, or pwedeng sa government, or kung ano man to, mga, para kasi ang baraha mo is nagsasabi na nasa sitwasyon ka, nakaupo ka, or nililibang mo yung sarili mo, naghihintay ka sa mga ito, pera, balita, relationship, pwedeng boss ito, pwedeng umuutang ka ng pera dito sa boss mo, or pwedeng umuutang ka ng pera dito sa isang bangko, parang ganun. So, naghihintay ka ng solusyon, naghihintay ka ng confirmation, naghihintay ka ng balita
Naghihintay ka kung ano man to. Comment down below yung naghihintay dyan. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!